Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, nandito ulit tayo, no? Para sa ating panibagong aralin. Yan, kamusta naman kayo? Okay lang po. Ayan, mabuti kong gano'n. Kanina, may klase kayo, no? Opo. Ayan, ano naman, kamusta naman ang ginawa niyo sa school kanina? Anong ginawa niyo? Nag-exam po. Nag-exam? So, kamusta naman ang exam? Okay lang po. Uy, very good. So, kahapon, may binigay ako mga assignment. Ginawa niyo? Opo. Ayan, pakipasa na kay ate. Ayan, very good. May pangalan na. Kahapon, ano nga ulit ang pinag-aralan natin kahapon? Naalala niyo ba? Opo. O, anong pinag-aralan natin kahapon, Kurt? Sa bukid. Sa bukid. Ano pa? Magtatanim po. Sa pagtatanim. O, ano pa? Carlex. Pangay po. Ayun, sa bahay kubo. O, anong ginawa niyo kahapon? Drawing. Nag-drawing. Nagbasa. Nagbasa. Ano pa yung ginawa niyo isa? Gumawa ng assignment. Gumawa ng asay. O, di ba kumanta rin kayo kahapon? Opo. Ayan, very good. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng bagong activity. Pero bago yan, bago tayo magsisimula, magpipray muna tayo. Sinong gustong mag-pray? O, sige, si Carlex ka. Wala ng Diyos, sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Our Father. Who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ayan, thank you, Carlex. Sige na, upo na, Kurt. So, ngayon, meron tayong bagong tatalakayin ngayong araw kasi kahapon, pinag-aralan na natin ang tungkol sa mga pagsasaka, pagtatanim, yan. Ngayon naman, meron tayong bagong paksa. Ang tatalakayin naman natin ngayong araw ay patungkol sa disiplina sa pagtatapon ng basura. So, pag sinabi nating disiplina, ibig sabihin ito yung tayo bilang isang mag-aaral o tao ay alam natin o responsable tayo sa pagtatapon ng, makinig na lang muna kay ate, responsable tayo sa pagtatapon ng basura. So, kayo ba, alam niyo ba kung saan dapat itapon ang mga basura? O, saan niyo tinatapon yung mga basura? Sa basurahan. O, sa basurahan. Sa tamang basurahan. O, sa tamang basurahan. Tama. Sa paaralan nyo, meron ba kayong mga doon, basurahan na iba't ibang kulay? Opo. Meron doon. O, ang bawat doon, ang bawat kulay doon may nire-represent yun na pag halimbawa kulay red, dito yung nabubulok. Pag sa hindi nabubulok, kulay yellow or kulay blue, ganyan. Ngayon naman, meron ako dito ang babasahin. Ito yung patungkol sa disiplina sa pagtatapon ng basura. Isang pandaigdigang panawagan. Makinig kay ate kasi may tatanungin si ate mamaya sa inyo. Ang kalinisan at kaayusan ng isang kapaligiran ay bunga ng nagkakaisa at may disiplinang mamamayan. Ano daw yung bunga ng pagkakaisa at may disiplinang mamamayan? Ang Paglilinis. kalinisan at kaayusan. Ayan. So, malinis ba ang inyong paligid o puro basura ang nakikita kung saan-saan? May mga tapunan ba ng basura kayong nakikita sa paligid? Opo. Ayan, oo. Ito nga yung mga, gaya na lamang sabi nyo kanina, merong sa paaralan yung iba't ibang kulay. So, bawat kulay ay meron siyang basura, meron yung mga basura kung saan dapat tamang paglalagyan nun. So, ano ang mga markang nakasulat sa mga ito? May nakasulat ba doon sa nyo? Anong nakasulat? Ay, nabubulok at di nabubulok. May nakalagay bang ganon? Wala. Pero may iba't ibang kulay, no? Tama?
sige. Lahat yung ulo, may green, may orange, may O, sige, okay lang yan. Gaano ba kahalaga ang paghihiwa-hiwalay o segregation ng basura sa ating pamayanan? Ginagawa rin kaya ito kahit sa ibang parte ng daigdig? So, kayo ba nagsisegregate? Familiar ba kayo sa segregate? O pagsisegregate ng basura? Ano pag sinabi natin segregate ng basura, ito ay, ano? Pagtatapon ng basura. Pag sinabi natin pagsisegregate, ito yung paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa nabubulok at di nabubulok. Upo ng maayos, Kurt, tsaka Carlex. Pag sinabi nating segregate, class, ito yung paghihiwalay ng mga basura sa nabubulok at hindi nabubulok. Naintindihan? Opo. Ayan, very good. So, merong ulit babasahin dito si ate na isang tula. Makinig kayo. So, sa ating kapaligiran, inyong maobserbahan, tambak o bundok ng basura makikita at kaliwat kanan. Sama-sama ang mga bote, plastic, papel na pinaggagamitan. Metal, goma, steel at mga nabubulok na pagkain pinagtirhan. May mga taong tilang walang pakialam. Kahit marumi ang paligid, sa kanila ay ayos lang. Tapon dito, tapon doon. Kalat dito, di napaparam. Dulot ay pagkasira sa kawawang kapaligiran. Bilang tagapagtaguyod ng kalinisan at kaayusan, nabubulok at hindi nabubulok, segregasyon dapat isagawa. Ipakita mong ikaw sa disiplina nananahan. Upang maging modelo, bawat isa ay masisiyahan. Halina, aking kapatid, kamag-aral at kaibigan. Ikampanya natin yung segregasyon ay ipaglaban. Kahalagahan nito ipaunawa at iparamdam upang ang lahat ay mahimok at maglingkuran. So, base sa aking tula, patungkol saan ang aking tulang binasa? Patungkol sa yes, Kurt, pagtatapon ng basura. Patungkol sa pagsisegregate ng basura or patungkol ito sa mga mamamayan na walang pakialam na tapon na lamang ng tapon ng mga basura sa ating paligid. Wala silang pakialam kung makalat yung paligid nila, sige lang sila tapon ng basura. Alam niyo ba, class, na pag puro tayo tapon ng basura, malaki ang epekto nito sa ating kapaligiran? Oo. Bakit niyo nasabi? Ano yung mga maaaring epekto nito sa ating kapaligiran? Kasi Kurt. Sino may ibang sagot? Dylan. Ano yung magiging epekto ng pagtatapon natin ng basura sa kapaligiran? magiging Sige. Taas sa kamay. hindi malinis ang Oo, hindi magiging malinis ang kapaligiran. Sino pa, Dylan? Maaring sa pagtatapon ng basura, maaari ding magkasakit yung mga hayop, tama. At ganoon din ang tao. Very good. Carlex, ikaw may sagot? Wala. So, ayan, sige. So, kayo ba bilang isang mag-aaral, nagtatapon kayo ng basura sa tamang basurahan? Tama. So, sa school, ginagawa nyo ito. Very good. So, sa bahay, ginagawa nyo rin ito. Bilang mag-aaral, bakit kailangan yung gawin itong pagtatapon ng basura sa tamang tapunan? Para hindi madumi ang kapaligiran, tapos para makatulong tayo sa ating inang kalikasan. Kasi yung ating inang kalikasan, siya yung nagbibigay sa atin ng pangangailangan din natin, naunawaan. So, dapat tayo bilang mamamayan, huwag natin nakayaan na masira ang ating kalikasan dahil sa ating mga kagagawan. Naunawaan? Naunawaan? Ayan, very good. So, ngayon naman, may tatanong
si ate. Bakit sa tingin nyo kailangang paghiwa-hiwalayin yung mga basura sa nabubulok at di nabubulok? Bakit kailangang paghiwa-hiwalayin yung mga basura sa nabubulok at di nabubulok? Para hindi po bumili. Para hindi bumaho. Very good. O, sino pa? Para hindi mahirapan ipaghiwalay. Tama, para hindi na mahirapan na ipaghiwalay o pag itatapon na sa tamang Basurahan. tapunan. Yan, very good. So, sunod naman, kung ang bawat tao sa ating paligid ay patuloy na nagtatapon ng basura, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating bayan at sa ating magiging mundo? Napapansin niyo ba ngayon, class, di ba sobrang init? Isang dahilan nitong pag-init ng ating kapaligiran dahil sa mga basura rin natin. Kasi minsan yung mga basura natin, ginagawa natin ay sinusunog na lang natin. Hindi natin siya tinatapon sa tamang tapunan. Diba? So, sa pamamagitan nito, yung usok niya, pumupunta sa taas, at nasisira ang ating ozone layer. Kaya nagkakaroon din tayo ng global warming. Pag sinabi natin global warming, ito yung pag-init ng panahon. So, ngayon naman, naintindihan niyo ba yung yung pagsisegregate ng basura? Pag sinabi natin pagsisegregate, ano ulit ito? Pagtatapon sa tamang basurahan. Pagtatapon. Pag sinabi natin sino pa may sagot? Pag sinabi natin pagsisegregate, class, paghihiwa-hiwalay. Pinaghihiwalay natin yung nabubulok sa hindi nabubulok. Ayan, very good. Ngayon, naunawaan niyo na kung ano yung pagsisegregate. So dapat kayo bilang mag-aaral, dapat matuto rin kayo na mag-segregate ng basura sa nabubulok at di nabubulok. So pag sinabi natin nabubulok, magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga nabubulok na basura. Kirk? Gulay po. Gulay, mga pinagbalatan ng gulay. Very good. Or si Carlex. Dahon, very good. Dylan, may ikaw. Yung tinapong pagkain. Tirang pagkain, very good. So, yung mga yon ay mga nabubulok na pagkain na kung saan dapat itapon natin sa tamang tapunan. Gaya na lamang ng mga nabubulok na pagkain, sabi ni Dylan, kasi pag yung mga nabubulok na pagkain, sinama natin sa mga ibang basura, mangangamoy ito at babaho. Yung sinabi rin ni Kirk na mga gulay, yung mga balat ng gulay, maaari din yung itapon natin sa mga lupa or sa mga halaman natin kasi maaari din yung maging pataba ng lupa. Naunawaan? Alam nyo ba yon na yung mga yung mga pinagbalatan ng gulay, ng mga prutas, pwede natin ilagay sa halamanan natin para pampadagdag pampataba ng lupa. Naunawaan? Opo. Ayan, very good. So, nagbigay na kayo ng mga halimbawa na nabubulok. Ano naman yung mga halimbawa na hindi nabubulok? Kurt, Plastic bote. plastic bote, very good. Sino pa? Carlex. Bottle. Bottle, yes, bote. Ano pa? Madami pa. Bakal. Yan, bakal, very good. Yun yung mga halimbawa ng mga hindi. Yun yung mga halimbawa ng mga nabubulok na basura na kung saan, ay di nabubulok na basura na kung saan, alam niyo ba na yung mga yun ay pwede rin nating pakinabangan. Halimbawa na lamang yung mga, ano yung mga halimbawa ng hindi nabubulok? Stick. Plastic. So, yung mga ano yung nakikita nyo sa paligid nyo na maaari pang mapakinabangan? Bote. Bote. So, ano kaya pwedeng gawin natin sa bote? Recycle. Recycle. Sa pamamagitan, paano natin siya i-recycle? Paglalay. Opo, pag-iwahiwalay. Alam niyo ba,
Pwede natin gawin yung ano, pang-display sa bahay natin. Pwede nating pinturahan, pang-display sa bahay natin. Tapos alam niyo ba yung mga straw na nakikita niyo dyan, yung pinag-inuman ng, yung straw na pang soft drinks? Yung mga yun, pwede rin nating i-recycle yun at gawing pang display din. O, pwede, yan, tama, very good. Pwede natin gawing parol sa pagpasko, di ba? Isa yun sa mga halimbawa na pwede pa nating i-recycle. Tapos yung mga plastic bottle na, gaya ng sinabi nyo kanina, plastic bottle, di ba? Pwede rin nating gawin kung wala tayong mga paso sa bahay. Pwede rin pagtamnan nyo ni mama nyo ng mga halaman, di ba? Para, tas kukulayan, tas sa pamamagitan nun, yun, pwede na silang makapagtanim. Naintindihan ba? Opo. Ayan, very good. So, ngayon naman, dadako muna tayo dito sa sunod. Sa pag-recycle. So, ano ang nakikita nyo sa larawan muna? Bahay. Bahay na Puno ng basura. punong-puno ng basura. Very good. Ano pa? Ano pang nakikita nyo? Ilog. Ilog. Very good. Ano pa? Baha. Pagbaha. Ayan. Bakit kaya nagkakaroon ng pagbaha? Ano kaya yung mga sanhi o dahilan ng pagbaha? Carla. Dahil sa pagbara ng mga kanal. Ayan. Very good. Oh, Bagyo. sa Baguio. Oh. Ano pa yung mga ibang dahilan? Dahil sa Pagtatapon ng basura. ayan, very good. Sa pagtatapon ng basura. Isang dahilan ng pagbaha nga yung pagtatapon natin ng basura sa kung saan-saan. Halimbawa na nga lang sa kanal, sa ilog, na kung saan naapektuhan tayo. Naniniwala ba kayo ng sa kasabihan na pag basura mo, pag di mo tinapon yung basura mo sa tamang tapunan, babalik sa'yo ito? Hindi. Yun. Pag meron kasing kasabihan na ganon, yung pag yung basura mo daw, tapon ka ng tapon sa ilog, ang maaaring posibilidad nito, yung mga basura mo, pag bumulan, babaha, yung mga basura na nasa ilog, babalik daw sa atin, sa tahanan natin, na kung saan, dahil lang din sa atin, kaya nagkakaroon ng pagbaha. Ayan, naunawaan. Dito sa larawan, di ba nakikita niyo maraming mga basura, nagkaroon ng baha, dahil yan sa kagagawan nating mga tao. Ayan. Ayan, di ba sabi niyo, isang dahilan yung pagtatapon ng basura. So ngayon naman, ano kaya sa tingin niyo yung maaaring dahilan or maaaring maging dulot sa kalusugan ng pagtatapon ng basura? Ano kaya maaaring maging dahilan? Maaring magkasakit. Very good. Maaari tayong magkasakit. Sagot dahil sa pagtatapon ng basura. Nakamoy ng babaho. Ayan, very good. Very good. At tapos, gaya nga rin ang sabi nyo kanina, nagkakaroon ng pagbaha. At tapos, isa pa ay ang pagkakaroon ng maduming kapaligiran na kung saan sa pamamagitan ng maduming kapaligiran, magkakaroon din tayo ng hindi maayos na kapaligiran. Ibig sabihin, magulo, madumi, mabaho, maaaring nga kayong magkasakit. So, upang maiwasan naman ang mga sobrang dami ng basura, ano kaya ang mga dapat gawin? Ano yung mga dapat nating gawin upang maiwasan yung pagtatapon? Upang maiwasan yung sobrang dami ng basura? Ano yung sinabi natin kanina? Isang dahilan para maiwasan yung pagtatapon ng sobrang daming basura. Ito ay ang paglilinis. Very good. Ano pa? Pagtatapon ng basura. Yes, opo. Ano nga? Pag-segregate, di ba? Yung sabi ko kanina, para mabawasan yung basura, halimbawa sa bahay nyo, di ba? Sobrang dami ng
tambak na gamit ni nanay, ni tatay, pag kung meron kayong mga bagay na pwedeng pakinabangan doon at gawin i-recycle, maaari nyo itong gawin para makabawas sa kalat sa inyong paligid o sa inyong bahay. So, ngayon naman, kung ang lahat ng tao sa buong daigdig ay magkakaisa sa pag-recycle ng mga patapong bagay at magiging matalino sa pagbili at paggamit ng mga bagay, ano kaya magiging itsura ng ating daigdig? Kung magiging matalino daw yung mga mamamayan, o kung magiging matalino tayo sa ng mga basura, o ano magiging dulot nito? Sobrang linis ng kapaligiran. Ayun, so magiging malinis ang ating kapaligiran. Very good. Ano naman ang pag-uugali ang pinapakita kung ang isang tao ay marunong sumunod sa anumang batas na may kinalaman sa pag-aalaga ng ating kapaligiran? Tayo ay matatawag na disiplinado o responsable. Naunawaan? Okay. Ayan, very good. Ngayon naman, naunawaan niyo yung tinuro ni ate? Opo. Ayan, very good. So, ngayon naman, meron tayong gagawing activity na kung saan may itatanong si ate dito tapos ipapasagot niya sa inyo. Isusulat niyo lang yung sagot niyo. Naunawaan? O, ayan, bibigyan kayo ni ate ng papel. Sulat niyo na lang ulit yung pangalan niyo. May mga katanungan pa? May tanong pa kayo? Wala na? Dylan, may tanong? Wala. Kurt? Wala. Carlex, may tanong? Lagyan niyo ng pangalan, sulat pangalan. Wala pala kayong patungan, no? Ayan. Simula na. Ang tanong ni ate sa una, magbigay kayo ng mga nakikita nyo pwede nyo nang isulat o pwede nyo i-drawing. Magbigay kayo ng nakikita nyo sa inyong paligid na maaari nyong gawing ma-recycle. Ano ang mga basura na maaari nyong i-recycle? Gaya nung ano yung mga natapik natin kanina. Ayan. Pahalimbawa, sabi ni Carlex, bote. So, anong gagawin sa bote? Ganon. O, pwedeng drawing na lang para mas madali. O, go na, dali. Number 1 yun. Sunod, number 2. Ano naman yung sinabi ni ate kanina na dalawang uri ng basura? Ito ay yung dalawang uri ng basura kanina. Ito ay ang nabablank at nabablank. Ayan, tapos na. Ayan, ang susunod na tanong ni ate. Ang pagtatapon ba ng basura sa ilog ay nakabubuti para sa ating kapaligiran? Tama o mali? Ang pagtatapon ba ng basura sa ilog ay nakabubuti sa ating kapaligiran? Tama o mali? Oo. Tama o mali ang isusulat? Oo. Ayan, number 4. Number 4 na tanong ni ate ay, ang pagtatapon ng basura sa kapaligiran o sa ilog ay maaaring magdulot ito ng maaaring magdulot, ano yung sinabi ko kanina?
kanina na pinakita ko sa larawan. Pag nagtapon ka ng basura sa ilog at kapaligiran, maaari itong magbunot ng di ba yung sinabi ko sa'yo? Pag tinapon mo yung basura mo, babalik sa'yo. Number 4. Ayan, para sa huling katanungan. Sige na, para sa huling katanungan, ready na? Number 4 na? Ay, number 5? Number 4 pala? Number 5 na. Yung tanong ko number 4, di ba? Ay nagdudulot ng ang pagtatapon ng basura sa ilog at kapaligiran ay nagdudulot ng Next, number 5 na. Number 5. Ayan, sunod naman para sa inyo huling katanungan. Ano ang mga bagay sa inyong tahanan na maaaring gamitin nyo upang ma-recycle? Ano yung mga nakikita nyo sa inyong mga tahanan sa loob ng bahay na maaaring nyo ma-recycle? Para lang din ito yung sa kapaligiran kanina, natanong ko sa number 1. Iba pang bagay, mag-iba sa sagot nyo sa number 1. Okay, sige. Pasa na kay ate. Ayan, very good. Ngayon, dito na nagtatapos ang ating klase ngayong oras. Yan, maraming salamat ulit sa inyo. Pagpunta ngayong at sana may natutunan kayo, no? Gusto ko para bago umalis, gusto ko i-recite nyo kung anong mag-recite kayo ng isang natutunan nyo sa ating tinalakay ngayong araw. Gusto ko kay Dylan magsimula. Dylan muna, ano yung natutunan mo ngayong araw? Ano yung mga tinalakay natin kanina? Yung kanina lang. Si Dylan muna. Ikaw muna, Kurt. Ano yung tinalakay natin kanina? Basura po. Basura. Ano yung mga natutunan mo patungkol sa basura? Pagre-recycle. Pagre-recycle, very good. Ikaw naman, Dylan, ano yung natutunan mo patungkol sa basura? Paghihiwalay ng basura. Ayan, very good. Paghihiwalay ng basura. At ikaw, Carlex, Huwag magtapon. Huwag magtapon ng basura sa ilog. Ayan, very good. Ayan, very good. Buti naman at mayroon kayong natutunan. Sana gusto ko i-apply nyo yan sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa ganun, makatulong din tayo sa ating kalikasan. Ayan, yun lang. At maraming salamat sa inyo ngayong araw.